meron tayong tatlong kaaway that is working against us to keep you from a lasting changes in your life. Gusto nating magbago, pero lagi tayong natatalo. Meron tayong tatlong kaaway that is working against us to keep you from a lasting changes in your life. Gusto nating magbago, pero lagi tayong natatalo, mga kapatid. Maaaring hindi pa natin, okay, hindi pa natin na ma-master, mga kapatid, ang tunggalian sa ating pag-iisip. Pag-usapan po natin yan ngayon because I will be talking about three things. Okay? Three things na dapat nating ma-overcome when it comes to mind battles. Unang-una po, mga kapatid, the first enemy is your old nature. Yung sarili mo, mga kapatid. Baka sabihin mo, Brother June, di ba sabi ng mundo, love yourself? Pag-usapan natin yan isa, di ba? Love yourself first. Unahin mong mahalin yung sarili mo. Pero mga kapatid, maraming beses, okay, na yung ating sarili is yung ating kaaway. Hindi actually yung ating sarili, yung old nature natin. And Paul says in Romans 7:23, ang sabi po dito, there is another power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to the sin that is still within me. Mga kapatid, nasa loob mo. No? Do you ever find yourself doing things that you really want, that you really don't want to do? Diba? Alam ko, mga kapatid, no? Gusto nyo magbago, pero bumabalik kayo lagi doon sa inyong mga bad habits at mga bad. Okay? Magkaibigan ako, no? Gusto niya, pinipigilan niya, ayaw niya nang magmura. Pero mga kaibigan, tuwing makikipagkwento, lagi namumutawi, mura, kasi mga kaibigan, nakaugalian na niya. And do you want to win? No? Do you want to win? No, it's all in your mind, mga kapatid. Natatalo ka, mga kapatid, ng iyong pag-iisip. And that's the battle in your mind between your old sinful self and with your good intentions. Gusto mong magbago, pero hindi mo magawa. Mga kapatid, isa sa ating kaaway ay yung ating mga sarili. Pangalawa, mga kapatid, the second enemy is Satan. Satan cannot force you to do anything. Hindi kanya pwedeng puwersahin, mga kaibigan, para gawin ang kasamaan. But he can make suggestions in your mind. And those suggestions are incredibly powerful, mga kapatid. Yung sinuggest lang ba niya? And he can use other people too. Not only people, mga kapatid, the media, or even just suggest negative thoughts directly in your mind. Kaya nga, mga kaibigan, ito, pag nag-scroll tayo ng social media, nakakita tayo ng mga reels, mga kaibigan, na medyo inappropriate sa mga kalalakihan. Nakakita sila, di ba? Pag kinlik nila, automatic, mga kapatid. Di ba, lahat ng mga reels mo na yon ay ganun ang magpapalabas. Kaya nga, anong dapat gawin, mga kaibigan? I-X mo lang, undo, mga kaibigan. Nasa iyo rin kung gusto mo. Kung alam mong yan ang kahinaan mo, mga kapatid, huwag yan ang i-click mo. Sapagkat ganyan katalino, mga kapatid, ang artificial intelligence. No? Kala ng artificial intelligence, gusto mo yan. No? And also, Satan is like that. Satan cannot force you to do. Satan cannot force you to sin. But he can suggest sinful thoughts in your minds. Pangatlo na enemy natin, the third enemy, is the world's value system. The world's value system, yung mga kaisipan, mga kaibigan, sa ating mundo at sa ating kultura. Does anything in your society encourages self-discipline? Mga kaibigan, not much. Di ba?
Actually, yung mga advertising natin ngayon, nakafocus sa iniisip natin, oh, you deserve a break. Kailangan mo ito kasi stressful ang mga bagay, di ba? At have control over yourself, di ba? Yan yung mga suggestion ng social media natin. And the Bible says in 1 John 2:16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father but from the world. Diba? Mga kapatid, with enemies like that, no wonder we struggle with temptation. Discouragement, despair, and failure. Mga kaibigan, I am telling my children, kasi isa ako sa mga parent ngayon, mga kaibigan, na nag-struggle para pigil na aking mga anak from using gadgets. Hindi sa ayoko ng gadget at technology, pero mga kaibigan, hindi lahat ng nakukuha natin sa social media ay totoo. At hindi lahat ng informasyon na nakikita natin sa social media ay pwede nating i-absorb lahat, mga kaibigan. No wonder we struggle with so much problems. We struggle with temptation, discouragement, despair, and failure. Kasi the social media, diba, itself wants only success. Diba? Mga kapatid, makikita mo yung nagagandahang bahay, magandang bakasyunan. Diba mga kaibigan? No? At iniisip mo, di ako nakarating dyan, failure ako. Pag nakikita mo ibang tao, mas maganda yung buhay nila kumpara sa mga kaibigan, iniisip mo, wala kang silbi at wala kang nothing. So how do you fight to and win this battle? Look at 2 Corinthians 10:3-5. Ang sabi po ni Pablo, though we live in the world, we do not wage war as the world does. Narito po tayo sa mundo, pero mga kaibigan, hindi tayo nakikipag-gera katulad ng instrumento o ng mga tools ng gera na ang ginagamit natin ay kamunduhan. The weapons that we fight are not the weapons of the world. On the contrary, mga kaibigan, they have divine power to demolish strongholds. Yun ang weapons na meron tayo. It can demolish strongholds. No, it can demolish arguments, and we can demolish every pretension that sets itself against the knowledge of God. And we take every captive thought to make it obedient. Yung ating pag-iisip, mga kaibigan, we make it obedient to whom? We make it obedient to Christ. Mga kaibigan, this morning you have a choice. When it comes to what you think, you have a choice. No? And your mind has to listen to you. Has to listen to you. Ang tanong, mga kapatid, kanino ka ba nakikinig? Psalms 119 verse 112. Make up your mind this morning, mga kapatid, kung kanino tayo makikinig. Ang sabi po dito ng ating verse, I have made up my mind to obey your laws forever, no matter what. Mga kapatid, kanino po ba tayo nakafocus ang ating isip? Kanino po nakafocus ang ating isip? Kasi kung gusto po natin magkaroon ng mabuting pag-iisip and to overcome the world and to overcome the things and the temptation of the world, we have to focus our minds and make it captive to Christ. Kapatid, wala na po yung iba. We have to make it captive to Christ.